Okay, unahin na po natin 'tong ano 'no. Sabi po nito, yung trillion peso march ay not anti-BBM. The upcoming trillion peso march on September 21 is not anti-BBM protest event. Spokesperson Kiko Aquino D clarified, stressing that gathering is focused on government corruption and flood control failures. Okay, alam nyo, napakatokmol nyo, no? Pwede nyo ba sabihin na hindi anti-BBM o hindi anti-Marcos? Bet pa kayo nag-rally. Putang, di ba? Bakit pa po kayo nag-rally kung wala naman po palang silbi ang mga, hindi, wala naman pala kayong tinututulan? Yan yung problema eh. Ayaw nyo naman palang tutulan yung gobyerno. Wala rin po. Para saan? Para saan yung rally nyo? Oh, alam nyo po kung bakit? Kasi sa succession po, ayaw naman po nilang kilalanin yung saligang batas. Alam nyo po, yung mga grupo na yan, mahilig po yung resign. Bakit hindi po sila manawagan ngayon ng BBM resign? Alam po nila na pag nag-resign po si BBM, ang papalit po na Pangulo ay walang iba kundi si Sara Duterte. Mas takot po sila kay Sara Duterte kaysa kay BBM. Kasi kay BBM, nagagawa po nila lahat ng kalokohan nila. Kay BBM, tingin nila, nauuto nila si BBM. Nag-uutuan lang naman kayo. Hindi nyo rin naman nauuto si BBM. Akala nyo ba nauuto nyo si BBM? Mas tuso pa sa inyo yun eh. In fact, nagagamit kayo ni BBM. Ang katotohanan, kayong mga dilawan kakamping, mga makabayan black, ang ginagamit ni BBM laban sa mga Duterte. Naggagamitan lang kayo pare-pareho. Meron ba namang panawagan na hindi kayo anti-Marcos pero anti-corruption kayo? Kaninong corruption ang pinagsasabi nyo? Corruption ni Magsaysay, ni Garcia, ni Aguinaldo? Pukin mga wala na sa katinuan tong mga wag nyong pakialaman yung rally ng mga hip-hop at ng mga kabataan na gusto talaga mag-rally. Ayaw namin manawagan kasi baka bumagsak yung gobyerno ni Marcos. Masyari kami kay Sara Duterte. Mas lalong hindi makakapagnakaw yung mga kapanalig namin. Kapanalig nyo rin naman yung mga magnanakaw dyan sa Kongreso eh. Alam nyo kung bakit kayo? Ito lang po ang katotohanan kung bakit. Okay. Kung bakit po kayo, no, namumblema, pag pumalit kasi si BP Sara, hindi na makakapagnakaw kayo. Ang gusto nyo lang naman, kapangyarihan. Kaya litong-lito kayo, ano ang panawagan nyo sa tao? Hindi malinaw ang panawagan nyo. Bakit hindi malinaw? Paano lilinaw? Kayo mismo, nilalabuan ninyo. Okay, wala pong patutunguhan yung mga rally-rally ninyo kung hindi nyo tinutumbok ang pinaka-mastermind. At lahat po yan, hindi po magaganap ang kalokohan po dito sa Pilipinas. Nag-uutuan lang kayo eh. Inuuto nyo si Marcos, inuuto lang din kayo. Kala nyo naman may nahita kayo. Akala nito mga to, nauuto natin si Marcos. Hindi nyo alam, kayo inuuto ng mga Marcos. Mga bugok. Di ba? Anong patunay? Hindi pa ba sapat na patunay na hanggang ngayon si Marcos ay presidente pa rin ng Pilipinas? Kaya ganyan lang yan. Mas takot sila kay BP Sara na maging presidente. Lalong mawawala ng pag-asa. Ang gusto lang naman nila, makaupo uli sa gobyerno. Itong mga dilawan na to, at ito naman pong mga kakampi nila na mula sa makakaliwa, hindi sila maubos. Kasi dapat pro-Marcos siya mga yan eh. Dapat pinagtatanggol nila si Marcos ngayon. Bakit hindi po pwede? Kasi yung mga tao galit na kay Marcos. Kita nyo kung gaano mang-uuto yan.
Saan ka nakakita na siya yung presidente ng Pilipinas, tapos natuklasan ng mga tao na maraming mga flood na hindi bumababa yung baha kahit sang katutak yung ginagastos, trilyon na ginastos ni Marcos para sa flood control, may baha pa rin. Imbis na lutasin, putya nakigalit. Galit na galit ako. Kanino ka nagagalit? Eh, ikaw ang gobyerno. Ikaw ang pinuno ng gobyerno. Pwede ka bang pagalitan mo sarili mo? Paiimbestigahan ko yan. Paano magkakaroon ng matinong investigasyon? Eh pag tinutukoy na, malinaw na po yung investigasyon ni Marcoleta. Kita nyo ngayon, may tunguhin ba yung ICI? Okay. Alam nyo, maganda na yung kay Marcoleta eh. Kasi alam niya yung tutunguhin niya. Sabi nga rito sa pamagat natin, yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, papunta yan para malaman kung sino tutuntunin niya o kikilalanin natin sino ang lahat ng may pagkakasala. Samantalang kay Lacson, matindi po itong binitawan ni Marcoleta na to. Samantalang kay Lacson daw po, ang tunguhin po ay manghuli ng mga botete at sapsap. Okay, isa-isahin po natin itong pinunto ni Marcoleta at tayo magbigay ng mga reaksyon. Una po, dito muna tayo sa mga unang sinabi. Binalikan niya po yung si Cabral eh. Yung text po ni Cabral. Una niyang tanong rito kay Cabral, bakit mo, ito ba yung una mong text kay Soto? Ikalawa niya, sino pa iba mong tinext? At ikatlo, bakit di mo ko tinext? Alam po ninyo, may patama to si Marcoleta kahit aminin niya man o hindi. Pinapatamaan niya rito si Tito Soto. No? Teka lang muna, bet nawala ko sa ere. Nawala yung aking muka. Saglit lang ah. Lumaki masyado yung kala Marcoleta eh. Alam niyo po, eto sa totoo lang, ang pinatutunguhan po ng sinasabi ni Marcoleta rito, bakit tinext niya si Soto? Una, sabi pa ni Marcoleta, kasi alam ni Cabral, ka-e-elect lang eh. Kahahalal lang ni Soto, nila Marcoleta, di ba ngayon? Pagkahalal na pagkahalal, nag-text na kagad to si Cabral. Si Cabral po, siya yung Yusek na yung kinakantsawan natin na retokado. Ang text na to, makahulugan po to kasi si Marcoleta ay si Soto lang ba ang tinext mo? Unang text mo lang ba to kay Soto? Ibig sabihin, kung parang pinahihiwatig ba ni Marcoleta, nagtatanong lang din ako ha, ipinahihiwatig ba ni Marcoleta na sanay na si Soto na tinitext siya ni Cabral? Kaya hindi umatindi. Yan yung mga itatanong dapat ni Marcoleta kay Cabral para mas maunawaan po natin kung saan po nagmumula yung nakawan dyan sa flood control project. Okay, ikalawa, ang meaning po niyan, ito ba yung una mong text kay Soto? No? Mas may kahulugan pa po yan dahil ang malalim na kahulugan po niyan, baka meron na kayong dating mga text. May dati na kayong mga ugnayan sa text ni Tito Soto. Ngayon lang niya binulgar. Ikalawa, sino pa ibang Montenex? Importante po to para makilala natin na talagang malawak talaga to. No? Sino pa yung, at kahit hindi magtapat si Cabral, kayang kumuha ni Marcoleta ng mga impormasyon. Yun po yung importante doon eh. May makukunan siya ng impormasyon. Makukuha niya po yung mga, siguro yung mga tawag at text record ni ano. Kaya alam ni Marcoleta yung direction eh. 'Di ba? Bakit di mo ko tinext? Alam kasi na incorruptible ka.
Senator Marcoleta, wag mo naman paringgan na si Tito Soto ay tinext niya dahil mukhang kakagat si Tito Soto. Oo naman, no. Okay. Iusog lang po natin ng konti. Ito po yung masumunod. Sabi po ni Marcoleta, yun yung mali dun eh. Yan daw po yung mali ni Cabral. Bakit? Si Cabral bilang USEC ng DPWH, ito po ang trabaho ng DPWH. Sila po yung dapat na nagtutukoy kung ano yung mga dapat pondohan. Di ba? Yun po yun. Yan po yung NEP, National Expenditure Program. So ang magtutukoy po ng NEP, yung sa baba. Ibig po sabihin ng baba, yun pong mga DPWH, yung mga department. No? Ang trabaho po nila, sila po talaga yung naatasan, nagagawa po ng mga pagkakagastusan ng pamahalaan. Ano po ang mali sa ginawa ni Cabral? Ito po, basahin po natin. Yun ang mali dun eh. Parte ka ng sistema. Bakit ikaw ang nagpepresenta? So yung pagte-text niya po kay Soto, pagpepresenta po yun sa mga politiko, no? So nanghihingi po siya, ayan, NEP pa lang ikaw na nag-invite para pasukan ng mga politiko ng kanilang mga paboritong project ang budget. So yung budget po natin, mula't simula pa lang, doon pa lang po sa NEP, no? Gustong ipakita rito ni Marcoleta yung direction niya eh. Bilang Blue Ribbon Committee, kung nagtuloy-tuloy lang sana siya, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. May patutunguhan. Sa ika-apat sana niya, ito yung mga gagawin niya kay Cabral. Tutukuyin niya na si Cabral. Na bakit mo inaalaw yung mga politiko na sila nagpapasya o sila yung nagbibigay ng mga paborito nilang project at yun yung ilalagay nyo sa NEP. So yung budget po natin, mula pa lang po sa paggawa, ay corrupted na. Hindi po siya tumutugon, no? Yung budget po natin, hindi po siya tumutugon sa pangangailangan ng tao, kung hindi sa pangangailangan ng mga politiko. Kung ano yung gusto ng mga paboritong politiko. May mga paborito silang politiko. Siyempre, alam nyo na kung bakit sila paborito. Una, may kapangyarihan sila. Ikalawa, o kaya kayo paborito, malakas malamang. Malamang kumikita sila sa mga politiko na yan. O kaya sila yung paboritong hingan ng budget. O dinatukoy na si Cabral. O ngayon, ang susunod na hakbang ni Marcoleta, eto na. O yung binulgar ni Chanco na resibo, panay saldi ko. Saldi ko nakalagay doon, 13 billion. Tanong sa DBM, bakit ka pumayag? O so palaki ng palaki, di ba? So uusisain niya yung kay Chanco. Kaya nga niya gines si Chanco eh. Nakukuha niyo po? Si Chanco, kaya nila inimbitahan, nilatag ni Chanco, eto yun, 13 billion kay saldi ko, etc. Tutukuyin niya ngayon, ang susunod niya ngayon tatanungin dyan, DBM naman. Bakit kayo pumayag? So malalantad po sa atin, palawak po ng palawak. Di ba? Palawak po ng palawak yung tunguhin. Okay. Kayo naman sa DBM, bakit naman kayo pumayag? Tapos itatanong niya rin kay Cabral, ganito ba yung pag-allocate ng gobyerno? So hindi na lang po to simpleng flood control. Yung question na kung paano sila nag-allocate, matutukoy na natin na palaki ng palaki yung buong budget mismo ang sinisindikato, hindi lang po mismo yung yung flood control project. Hindi lang po flood control project yung may sinisindikato ng mga to, kundi yung buong budget. Kasi pumapayag yung DBM eh. O tutukuyin niya.
Tatanungin niya yung DBM, bakit nyo pinapayagan to? May mga part 2 at part 3, hindi na ngayon ang mga susunod pong pagdinig, pagkatapos ng flood control, titignan naman yung ibang mga budget pa. Saan pa may mga insertion. Yan po yung sinasabi ni Marcoleta, ito yung sistemang bulok na sinasabi ko. Kaya ang linaw eh. 'Di ba? Ang linaw po. Ng patunguhin. Ngayon, binanatan niya ngayon. Simpleng binanatan ni Marcoleta, aminin niya man at hindi, binanatan niya na yung paraan ng tunguhin ng investigasyon ni Lacson. Ito po ang sabi. Tapos magko-concentrate tayo sa dalawang sinungaling. Saan tayo pupunta? Sino po yung dalawang sinungaling na tinutukoy dito na nag-ubos po ng isang araw para po paligsahan sino mas sinungaling sa dalawa? Sino po yun? Yan po si Bryce Hernandez tsaka yung amo niyang si Alcantara. Di po ba? Nag-concentrate yung buong hearing, inaksaya dito, umikot kay Bryce at saka dito kay Alcantara, ang tinutukoy na po nung hearing ni kaya pati tayo, ito pala yun. Ang galing talaga ni Marcoleta kasi nauunawaan natin. Kasi sabog-sabog, di ba? Parang dadaldal si Kiko, dadaldal kung sino-sino, si Ontiveros. Nalito na rin tayo kung saan patungo eh. Sinasabi ni Marcoleta ngayon. Ayan, nag-concentrate sa dalawang sinungaling. Saan pupunta? Ano ang gusto mo? Botete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal para manghuli ng sapsap? So, sa madaling salita, ang simpleng atake rito ni Marcoleta sa direksyon na tinutungo ng Blue Ribbon ni Lacson, panghuhuli lang ng botete at sapsap. Kinumpara niya nga, pupunta ka sa Scarborough Shoal. Alam mong ang kalaban. Pwede kang harangin, pwede ka lahat. Para lang manghuli ka ng botete at sapsap. Ibig sabihin ni Marcoleta, nag-aaksaya tayo ng panahon sa Blue Ribbon Committee, nanunood yung mga tao, pera, panahon, at resources, no? Ang inaaksaya natin sa pag-imbestiga para lang makahuli ng sapsap at botete. Yun po. Tama eh. Di ba? Ano ba nangyari ron? Nag-contest lang yung dalawa. Sino mas sinungaling? Natuklasan natin na sinungaling pareho yung Bryce tsaka yung Alcantara. Ang question na lang, sino ang mas sinungaling sa kanilang dalawa? Kaya hindi tayo hindi tayo nabubor kay Marcoleta eh. Kasi alam natin yung direksyon. Dito, malabong-malabo yung direksyon natin. Okay, tuloy natin. Mula pa noong ako ang chairman, nilaid down ko na yung direksyon. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Ayan po yung nakakapanghinayang ngayon, no? Sa totoo lang po, hinayang na hinayang tayo dahil wala pong direksyon na. Ngayon, eto, bakit nariyan po si Ontiveros? Alam niyo po, ganyan po, ito po investigasyon na ang tingin ko tinutulad na nila kay Ontiveros. Tama naman yung sinasabi, natutuklasan nila yung lahat. Pero sayang po ang panahon eh. Ito po, panghuli lang po. Tama si Marcoleta eh. Panghuli lang po to ng botete at sapsap. Ang kinakailangan po nating matukoy yung mga mastermind. Habang busy kayo, gusto nyo kami libangin kahit inip na kami.
sa mga testimonya ni Bryce. Simple lang naman po yung testimonya ni Bryce tsaka ni ni Alcantara eh. Hindi ako ang pinakapinuno niyan. Si Bryce. Hindi po ako sumusunod lang ako kay Alcantara. Hindi ako. Wala akong alam diyan. Sila Bryce yan. Yung grupo nila Bryce. Hindi po kami. Ito po lahat utos to ni Alcantara. Papakita ng mga picture. O yan. Sasabihin mo pa ngayon. Opo, ako po yan. O napatunayan natin pareho silang sinungaling. So anong mangyari? Contempt. Yun lang. Asan po yung mga matukoy natin ang lahat? Asan na po yung direksyon na gusto nating makita yung mastermind? Habang ito, nagpapalitan po ng mga kasinungalingan tong dalawang taga Bulacan, nakalabas na po ng Pilipinas at nagtatangka na po lumabas ng Pilipinas yung totoong mga nakinabang dyan. Kahit naman yung dalawang sinungaling na sinasabi ni Marcoleta ang sinasabi nila, may binibigyan silang proponent. Nagtataka ako, bakit wala nagtatanong sino tong mga proponent nito? Yun na nga yun. Yun po yung ugnay naman nung Diskaya. Tinukoy naman kasi nung Diskaya kung sino yung mga proponent at ang tanging ginawa sa Diskaya, bakit wala yung asawa mo? Kasi po may sakit. Hindi ko po alam kasi hindi kami magkasama. Alam ko po may sakit siya. Sinungaling ka! Puta, lahat nagsalta. Sinungaling. Contempt. Tapos na. Itanong ninyo, bakit mo nasabi na merong ugnayan si Martin tsaka si Sino tong mga tinutukoy mo na pinagbigyan mo ng pera para ibigay kay Martin? Sino humingi ng pera para kay Martin? Bakit ayaw nyo itanong yun? Diba? Yun na nga yung dapat tapos, pag sinabi nung yung driver po ni Congressman Manhik Manaog, yun po ang pinagbigyan ko ng share ni Martin. So, iimbitahin nyo naman yung driver. Totoo ba ang sinasabi nito? Madali nyo na po yun. Kung nagsisinungaling yung driver sa husay ninyo, ang tinanong lang kay Diskaya, bakit wala misis mo? Sinungaling ka. Sabi ng misis mo, eto. Pucha, trap train up. Ngayon kinontempt. Bakit ayaw nyo itanong? Sa 17 na to, sino yung pinagbigyan mo ng direkta? Ikaw mismo binigay mo. May kwento si Diskaya, di ba? Syempre, hindi na nga magtatapat yung Diskaya. Kita nyo yung sinasabi ni Diskaya? I invoke my rights kasi wala pa po akong protection. Bigyan nyo ng protection na makapag-tell all, pero ayaw nyo bigyan ng protection dahil gusto nyo sabihin na sinungaling siya. Wala tayong magagawa. Anong gusto ninyo? Si Diskaya ang palabasin nyo na pinaka-mastermind? Kung yun po ang patunghin nyo, wala na, ligtas na yung totoong mastermind. Ang totoong mastermind niya, yung may control ng budget. Naitakas na nga lahat, pati mga sasakyan Alam nila kaso takot sila tapos ang mangyayari po niyan, style Risa Ontiveros talaga. Ano ba yung ginagawa niya ni Risa? Tignan niyo yung Pogo. Paano nag-imbestiga si Risa sa Pogo? Pogo pambuong Pilipinas. Nag-concentrate kay Alice Go. Nag-concentrate dun kay Alice Go, 'di ba? Doon po siya nag-concentrate. Ganyan po yan Kaya ngayon, ang balak nila mag-concentrate sa Bulacan. Style ni Hontiveros yan Ngayon, susunod daw Quezon City. Mula po sa tinutukoy yung mga mastermind sa buong Pilipinas, yung pattern ginagawa ng mga magnanakaw kung paano sila nakakapagnakaw, ay bigla pong yun na lang, Alice Go style. Ibig nyo sabihin, lahat ng Pogo sa Pilipinas naroon sa munting bayan ni Alice Go. Maliit lang po yan.
Ngayon ko lang nga narinig yung Bambantarlak siya, no? Ngayon ko lang nga narinig yan na may ganyan palang bayan eh. Maliit lang po na bayan yan. Banban nga eh. Tapos, Pogo ng Pilipinas yung pinag-uusapan ha. O doon lang nag-concentrate kay Alice Go. Ganun po ang gusto nila rito. No? Flood control project, bumabaha sa buong Pilipinas, pero mag-concentrate tayo sa Bulacan. Kaya wala po talaga. Kaya mabubwisit na lang yung tao, nawalan na ng interes. Ilan sa inyo ang nanood ng hearing na nung hapon hindi na nanood, nanawa na agad? Ilan sa inyo yung nanonood kay Marcoleta na maghapon, nakatutok, excited na excited? O, yun po yung pagkakaiba nun. No? Okay. So, mamaya po yung mga malalapit, hindi ko alam kung meron, tanong ko nga po sa inyo, meron po bang mga vlogger ngayon na naka-live sa Campo Aguinaldo? Parang bala ko kasi pumunta, magpakita naman ako. Baka sabihin nyo na, si Badong hanggang kwarto lang. Style nila yan eh. Hanggang mabwisit na lang yung tao, hindi na magsubaybay. Wala na kaming pakialam niyan. Pero hindi po eh. May nagaganap po sa ibang bahagi ng mundo na nakaka-inspire po sa mga kabataan natin. Nakita nila, pwede pala yung mga Gen Z na mamuno ng mga pagbabago. Pwede pala silang magpalaganap ng malalaking rally, no? At singilin yung mga magnanakaw doon sa mga bansa nila. Pero eto po kayo mga kabataang hip-hop natin at kung ano man ang tawag sa inyong mga kabataan. Alam ko mga grupo-grupo ko kayo. Ito yung mga kabataan na maluluwag magsuot ng mga damit. Yung mga kabataang may tattoo, nagkaroon ng pakialam bigla. Tapos inaawat kayo na wag singilin yung pinakagobyerno. Ngayon, ano po ang ginagawa nila sa House of Representatives para po mailigtas nila yung kanilang pinakapinuno? Dinidiinan na ngayon si Saldico. Si Saldico na po ang inaano ngayon. Parang si Saldico na lang po ang may kasalanan ng lahat. Pero tandaan po ninyo, hindi po pwedeng gumalaw si Saldico nang wala pong basbas ni Martin. Imagine ninyo, inaamin ninyo na nagkamal na si Saldico, pinababalik ni Sandro Marcos, pinababalik ng bagong speaker. O isa lang po ang ibig sabihin yan. Gagawin yung folga yan, wala kaming pakialam, malamang ang daming nakurakot niyan tao na yan. Pero, hindi nyo mapapaniwala yung mga tao na yan si Saldico, nakagawa niya yung lahat nang walang basbas si Martin. O si Martin naman, hindi kami maniniwala na walang basbas yan ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya kayong mga kabataang hip-hop, tuloy nyo yan. Kasi karapatan niya ng taong mag-rally. Huwag kayong papapigil dito sa mga tukmol na mga Aquino na to. Mga dilawan. Ba't kayo pa? Tsaka yung mga makabayan na yan. Bakit kayo papa-hostage nyo yan? Kung sino sa tingin nyo may kasalanan, marunong kayo mag-isip. Yun ang tutulan nyo, hindi yung nakikitutol kayo sa iba. Biruin nyo, corruption. Kaya kayo nariyan, anti-corruption kayo. Kaninong corruption? Hindi daw Marcos. Hindi ba Marcos? Kanino corruption yan? Kay Quezon? Kay Magsaysay? Kay Aguinaldo? Pukin na. Alam ko na kasi, di ba? Duterte na naman. Hindi kayo uto-uto. Kayong mga kabataan na pupunta sa Luneta, hindi kayo uto-uto. Marunong kayong mag-isip. Ngayon tayo may problema sa flood control. Pag yung mga tao dyan na nagsalita sa inyo ay singilin natin ang Duterte.
Putya, anong kinalaman ni Duterte? Nakakulong si Duterte ngayon habang bumaba tayo. May kasalanan yung Duterte. Pinagluloko lang kayo ng mga yan. Alam nyo kung sinong may kagagawa na lahat. Huwag kayong pumayag. Yung nag-alaw ng ganito, palagay nyo na. Palagay nyo ng tanga tayo lahat. Ipagpalagay nyo ng tanga tayo lahat. Sinasabi na, ang bait ng Pangulo, hindi magnanakaw yan. Kasalanan niya pa rin yan. Kung hindi siya nagnakaw at lahat nagnanakaw, bakit niya inalaw? Oh. Palagay nyo na ng mga tanga tayo. Ipagpalagay nyo na hindi tayo pare-pareho mag-isip. Hindi tayo pare-pareho marunong mag-isip. Sasabihin nila, walang kinalaman ng Pangulo dyan. Ang bait-bait ng Pangulo. Sasabihin nyo ba magnanakaw? Siya nga yun nagpapa-imbestiga eh. Yun na nga yun eh. Bakit nagpapa-imbestiga lang? Bakit wala siyang pinapakulong? Pagpalagay nyo na ganun talaga ang sitwasyon, walang kamalay-malay, mas lalo talagang dapat kasi siya na mismo nagpatunay na sa panahon niya laganap ang nakawan. Kung wala po siyang kakayahan na pigilan yan, wala talaga siya kasi hindi naman siya 1 buwan pa lang eh. Ika-4 na taon niya na ngayon eh, tapos parang wala pa rin siyang kasalanan, parang dati pa rin. Alam niyo po, ako naniniwala ako yung bayad po. Ito real talk po tayo. Ang mga bayaran po, hindi po yan makakakuha ng marami. Ako naniniwala ako marami dyan sa mga rallyista, galit. Yung mga grupo ng mga kabataan na yan, ano palagay nyo rin sa mga bobo? Yung mga bayaran po, konti lang po yan. Magbabayad, hindi po kung kaya pala na malalaking bayad eh. Hindi po ako naniniwala na bayaran niya mga yan. Ang problema, pagpunta nila doon, maririnig nila, putya, hindi tayo anti-Marcos dito. Hindi tayo, putya, ba't pa kayo nag-rally? Sa bahay na lang kayo dapat, nagkulong na lang dapat kayo sa kwarto, magsaysay na lang kayo kung wala naman pala kayo. Magrarally tayo para magtugtugan. Pukin, tutugtugan lang kayo. Hindi kayo pwedeng hindi sumabit o dinidiin nyo yung diskaya. Diba? Ano sabit ni Ano sabit? Ano sabi ni Chavit Singson? Magaganda yung mga sinabi ni Chavit Singson eh. Una, panay diskaya yung mga sa Ilocos Norte. Kung dinidiinan nyo yung diskaya na parang wala kayong kinalaman sa mga diskaya yung mga kontraktor nyo ron sa Ilocos Norte. O ikalawang sinabi ni Chavit Singson, ang tagal nang namumuno ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Pero hindi pa rin nag-i-improve yung Ilocos Norte. Ilocos Sur. Sabi ni Singson, mula sa pinakamahirap na lalawigan ngayon, ang unlad-unlad na Ilocos Sur. Libre yata daw, sabi niya, libre pa ospital, libre, ang daming benepisyo sa Ilocos Sur. Oh. Kaya, yung mga nagsasabi po na wag tayong pumunta riyan at ayan mga ang dami ba nila? Si Kiko D, matagal na nagrarally yan. Matagal nang onti sumasama dyan. Ang ginawa ng mga yan, hina-hijack nila itong mga kabataan, nakikisaw-saw sila, tapos pa-interview ng pa-interview. May nakita na ba kayong mga kabataan na nagpapa-interview na yun po ang totoong rally na yan. Pag dumami yan dahil doon sa mga hip-hop. May mga hip-hop na ba nagsabi? May in-interview. Yung media kasi natin, alam niyo yung mga media, bayaran talaga yan. Oh. Paano mo nasabing bayaran? Arnold Clavio, tagapagtanggol ka ng media, di ba? Bakit na sa kabila ng korupsyon ng flood control ang pinag-uusapan, bakit ang binabanatan mo yung travel ni BP Sara? Hindi kayo halata? Kayong mga media, lahat ng bumabanat sa travel ni BP Sara kahit walang ginagastos ang gobyerno na media,
Oo, hindi ko kayo pinagbibintangan. Baka kung anong-ano, hindi ko kayo pinagbibintangan, inaakusahan ko kayo. Utang, kami bubulahin nyo. Hindi kami bayaran. Pero hindi namin babanatan ng flood control. Ang babanatan namin yung travel ni BP Sara. Utot nyo. Hindi kami bayarang media. Pero Duterte ang sisisihin namin sa flood control. Bakit yung Diskaya hindi sinasama yung 2016 to 2022? Hindi nga kayo bayaran. Hindi halata. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Inaakusahan ko kayo mga bayaran. Okay nang utot nyo. Kung wala yung mga vlogger, uto-uto na tayong lahat. Kaya yung mga vlogger na yan ang taga-social media ang ano eh. Ano sabi ni Jam Magno na papayag ba kayo na pag napalitan si Marcos ang papalit yung Vice President na lakwatsa ng lakwatsa? Utot mo. Kailan naglakwatsa si Vice President? Kung hindi nyo pinakulong yan si Tatay Digong, hindi lalabas ng bansa yan. Sa dami ng OFW na nag-iimbita kay BP Sara para magsalita sa harap nila, bakit yung OFW ba, hindi ba mga mamamayang Pilipino yan? Sabihin nyo nga, bawal na ba ngayon makipagkita sa mga OFW, ang Vice President? Hindi kami anti-Marcos. Puta, hindi pala kayo. Wag na kayo. Ano gagawin nyo sa rally? Ang mga tangengot to mga to. Mga Ingleserong ewan. Paubayan nyo na sa mga hip-hop yan. Alam nila gagawin nila. Akala nyo kayo, ikaw Kiko D ang pinakikinggan ng mga hip-hop kaya pupunta ron? Utot mo. May mga leader yan mga Kiniklaim mo ikaw leader ha, baka mamaya pag may ginawa yung mga yan na hindi nyo aprobado, bigla kayong maghugas ng kamay dyan. Yan mga pulis ha, sila leader daw. Yung Aquino D, siya daw ang leader niyan. Tignan natin. Ako, may pakiramdam akong gagawin niya mga yan, kaya nakamaskara eh. Bakit magmamaskara kaya yung mga yan? Sige nga. Okay. Inspired yan, hindi ni Aquino D. Ano ba yung, may ma-inspired ba sa'yo? Wala kang katuturan eh. Wala kang katorya-torya buhay mo eh. Ma-inspired sa'yo yung mga bata. Hindi mo nga naintindihan mga sinasabi mo. Inglesero kang mana ka sa chewin mong Alam mo talaga, hindi kami anti-Marcos. Di wag ka, magkulong ka sa kwarto. Pakialam namin sa'yo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Basa tayo, basa. Escape Josephine. Yung press ko ni Chavit kahapon, di pinalabas sa media.